Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong matutunghayan natin ngayon ay tungkol sa anino. Nakaranas ka na ba ng kababalaghan tungkol sa anino? Humanda at sabay-sabay tayong pumasok sa darating na takip silim. Ako nga pala si Beth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naranasan ko dati sa isang institusyon na pinapasukan ko. Isa itong orphanage ng mga bata. Nasa 20 years old ako noong mga panahon na yun. Hindi naman talaga ako takot sa multo. At alam kong hindi rin naman bukas ang third eye ko. Pero iba ang nangyari nung gabing iyon. Karaniwan sa orphanage na may nagjo-duty. Kada bahay ng orphanage ay merong naka-assign na mga caregiver para ma-check nila ang mga bata sa gabi. At ako ang nakatoka ng gabing iyon sa cottage namin. At karaniwan ay alas 12 ang check ng mga bata para malaman kung puno na ba ang mga diaper nila. Alas 10 noon at naisipan kong i-check sila. So far naman okay naman at hindi pa naman puno ang mga diaper nila. Kaya umupo muna ako sa sopa at nag-cellphone. Wala namang kakaiba nung gabi na yun. At nung bandang 11:30 ng gabi ay naisipan kong maghilamos muna. Dahil medyo napapapikit na ako. Kaya para magising ay nagpunta muna ako ng CR. Paghilamos ko ay parang may naaninag akong anino. Ngunit hindi ko na ito pinansin at baka may nagtitrip lang sa akin. Muli kong niyuko ang ulo ko. At muli na naman itong dumaan. At base sa refleksyon ng salamin, ay nakita ko talaga na isa itong anino. At nung akmang nagpupunas na ako ng basa akong mukha ay nakita ko na ito mismo. Natakot ako. Natakot ako bigla at tila hindi makagalaw. Ngunit nilakasan ko na lang ang loob ko at sinabi ko ang mga salitang, "Kung dadaan ka ay dumaan ka na kasi natatakot na ako." Matapos kong banggitin yun ay muling dumaan ang anino at tumayo ang aking mga balahibo. Nagmadali akong humiga sa sopa at nagtalukbong ng kumot. At hindi ko na nagawa pang makatulog ng maayos at naghintay na lang ako ng umaga. Hindi ako nakatulog kaya para akong sabog. Muli ay hindi na ulit nangyari yun. Pero hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kapag nagjo-duty ako.